Ako at ang 79 pang iba ay aksidenteng napunta sa isang laro ng kahirapan. Ang mananalo ay makakatanggap ng premyong 1 milyong yuan, ngunit ang patakaran ay mabuhay ng 7 araw gamit lamang ang 50 yuan. Kung ikaw iyon, paano ka mabubuhay? At ako, bilang isang propesyonal na mahirap na tao, mula nang makita ko ang mga patakaran, nakahanap ako ng butas sa laro. Di nagtagal, kasabay ng elektronikong tunog ng sistema, maligayang pagdating sa 100 manlalaro sa laro ng kahirapan. Ipakita ang iyong pera, 50 yuan. Layunin, mabuhay ng 7 araw sa laro. Ang mananalo ay makakatanggap ng 1 milyong yuan. Ang labis na paggastos, pagkamatay, o pag-alis sa lugar ng laro ay ituturing na eliminasyon at magreresulta sa utang na 1 milyong yuan. Tumigil ang boses na may tusong tono. Ngayon, mayroon bang duwag na gustong sumuko? Biro lang. Sa loob ng 7 araw ay mabubuhay ako sa tubig lamang, sabi ng isang matatabang lalaki na nakasuot ng murang t-shirt sa tabi ko. Sa halagang 50 yuan, nakakabili ako ng bread rolls at adobong gulay. Sapat na ang pag-iipon. Mabuhay at gawing motorsiklo ang bisikleta. Tanga lang ang sumusuko. Naghiwa-hiwalay ang mga tao na may ingay ng bulag na euphoria. Napakaganda. Walang manlalarong umatras. Opisyal nang ipinatutupad ang mga patakaran ng laro. Hindi maaaring umatras ang mga manlalaro, 100 manlalaro ang na-deploy. Maligayang pagdating sa paliparan. Sa isang kislap ng puting liwanag sa harap ng aking mga mata, natagpuan ko ang aking sarili sa isang modernong paliparan. Napakalawak ng paliparan kaya tila walang katapusan ang dulo. Maraming tao ang dumating at umalis, hindi meba sa mga manlalaro at NPC, at ipinakita ng aking game account ang 50 yuan na pondong nakasaad. Kasabay nito, 3 halaga ang lumitaw sa aking interface, gutom, uhaw, at enerhiya. Sa kasalukuyan, puno na ang lahat ng 3 halaga. Nakita ko ang isang convenience store sa unahan, kaya tiningnan ko ang mga presyo. Pagdating ko sa refrigerator, isang malakas at paos na sigaw ang sumabog. Nako, ang isang bote ng tubig ay nagkakahalaga ng 15. Isang panloloko yan. Lumapit ako. Sinuyod ng aking tingin ang mga istant. Nalungkot ako. Maliit na cake, 50. Sandwich, 40. Bread roll, 10 yuan bawat isa. Kahit ang pinakamurang soda crackers na nakabalot sa supot ay nagkakahalaga ng 18. Ang pang-araw-araw na baon ay 7 yuan and 10 fen. Hindi pa nga sapat para sa kalahating bote ng tubig. Tumingin sa akin ang matatabang lalaki, bakas sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa. Numero 66. Wala na itong saysay. Wala na talaga. Ang perang ito ay sapat na lang para sa 3 bote ng tubig. Papatay ba talaga siya ng tao? Bamantong hininga ako. Hindi kawang-gawa ang sistema. Alam kong hindi ito magiging ganoon ka-simple. Nagtakbuhan din ang ibang mga manlalaro papunta sa tindahan na may mga ekspresyon ng takot at takot sa kanilang mga mukha. Tinabi ako ng matatabang lalaki at sinabing, Number 66, ako ang manlalaro bilang numero 44. Ikaw na walang hiya. Magtulungan tayo. Kung may mang-istorbo sa iyo, bubugbugin ko sila. Pagkatapos ay gumawa siya ng sunod-sunod na mga galaw ng pakikipagbuno na tila hindi naman gaanong masama bago ko talaga naintindihan ang mga patakaran ng laro. Ayokong makialam sa kahit sino, kaya magalang akong tumanggi at umalis na lang sa tindahan. Una, naghanap ako ng libreng tubig. Sa labas ng banyo, nakakita ako ng dispenser ng tubig, at sa tabi nito, nakakita ako ng 2 inabando ng disposable water bottles. Nilinis ko ang mga ito at nilagyan ng tubig. Nalutas na ang problema sa tubig, walang bayad. Sunod, ang pagkuha ng enerhiya. Nakakita ako ng coffee station sa mesa ng condiment, nakaayos ang mga pakete ng puting asukal, powdered creamer, at brown sugar. Ang asukal ay isang napakahalagang pinagkukunan ng enerhiya. Ang mga pakete ng asukal ay maaaring gamitin sa mga emergency upang maiwasan ang hypoglycemia. Naglakad ako papunta roon ng walang ekspresyon, natural at maayos ang mga galaw, na parang uuwi ako para kumuha ng kung ano. 1 dosenang pakete ng asukal at ilang the cream ang agad na nakapasok sa bulsa ko. Wala pang 2 segundo ang itinagal ng buong proseso. Pagkatapos ay mahinahon akong umalis sa coffee shop. Pumunta ako sa isang liblib na sulok. Pinunit ko ang 2 pakete ng asukal at isinubo ang mga ito sa aking bibig. Agad na sumabog ang tamis sa aking bibig, na nagdulot ng maling pakiramdam ng kasiyahan.
Solusyon sa asukal, walang bayad. Sobrang init ng aircon ng airport. Parang freezer, siguro sinasadya ito ng sistema. Habang lumalamig, mas mabilis itong kumukonsumo ng enerhiya. At hindi mapigilan ng manipis kong damit ang lamig, nakakapag-init lang ako sa pamamagitan ng paggalaw. May nakita akong kumot sa basurahan na itinapon ng isang tao pagkababa ng eroplano. Habang lumilipas ang oras, lalong tumitindi ang pakiramdam ng gutom. Alas 8 ng gabi, pumunta ako sa isang panaderia. Sa loob ng glass display case, may hindi na bentang tinapay. Naglalabas ito ng nakakaakit na aroma ng trigo. Kumakalam ang tiyan ko, dala ng aking matalas at mahirap na likas na ugali. Naisip ko na sa oras na ito ay dapat nakasale na ang tinapay. Ang hiniwang tinapay na nagkakahalaga ng 30 yuan ay 15 na lang ngayon. Pero hindi pa rin sapat. Kapag malapit na ang oras ng pagsasara, maaaring mas malaki ang diskwento, o libre pa. Bawat yuan na natipid ay isang pagkakataon para mabuhay. Umupo ako sa isang upuan sa tapat ng panaderia, ipinikit ang aking mga mata para magpahinga. Sa sandaling iyon, May 20th o 30 figure na papalapit mula sa lahat ng direksyon, at nagtatakbong patungo sa panaderia. Ang maliit na pasukan ng panaderia ay agad na naging kumpol ng mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang ilang kamakaway na perang papel, ang iba ay inaabot ang mga tinapay mula sa mga istant. Hysterical na sumisigaw ang clerk, pila. Pila. Ngunit wala itong silbi. Sa loob ng ilang minuto, lahat ng tinapay na ibinebenta, kasama na ang hiniwang tinapay na aking tinitingnan, ay nawala. Ang mga bumili ay nagpakita ng ginhawa, na parang nakaligtas sa isang sakuna. Ang mga hindi pumalo sa kanilang dibdib at pumadyak, ang kanilang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sa paligid, naririnig ko ang mga sumpa, reklamo, at buntong hininga ng kawalan ng pag-asa mula sa ibang mga manlalaro. Nang mga sandaling iyon, ang aking antas ng gutom ay bumagsak na ng 70%. Huminga ako ng malalim upang pakalmeyan ang aking tiyan. Inalis ko ang aking tingin sa magulong karamihan at tumangala sa paliparan. Ang napakalaking screen ng impormasyon ng flight ay nagpapakita ng mga pulang status na walang katapusang nag-scroll. Panahon na para ipakita ang aking tunay na kasanayan. Sa paliparang ito, malayang makakagalaw ang mga manlalaro, kahit walang tiket sa eroplano. Maaari ka ring pumunta sa mga boarding gate. Mabilis kong iniskan ang malaking screen at tiyak na natagpuan ang ilang linya ng impormasyon ng pagkaantala na minarkahan ng nakabold na pula. Tanging mga pagkaantala na higit sa 6 na oras ang aking target, kaya, habang dahan-daang naglalakad, tumungo ako sa isang boarding gate. Isang maliit na grupo ng mga tao ang nagtipon doon, at amoy pagkabalisa at pawis ang hangin. 8 oras nang huli ang gate 102. Pinalibutan ng mga stranded na pasahero ang ground staff member, isang dalaga. Kasing pula ng kamatis ang mukha niya. Halos iluwa ng mga pasahero ang kanilang mga reklamo sa mukha niya. Walang silbi ang airline ninyo. Umiiyak ang anak ko sa gutom. May gagawin ka ba o wala? May gagawin ka ba o wala? Kompensasyon. Kailangan may kabayaran ngayon din. Bayaran kami ngayon. Magulo ang kapaligiran, at natabunan ng sigawan ang boses ng ground staff member. Malapit na siyang maiyak dahil sa kawalan ng pag-asa. Bigla kong napagtanto na ito na ang pagkakataon ko. Pinilit kong pumunta sa gitna ng karamihan. Tumayo ako sa harap ng ground staff member. Katahimikan. Sumigaw ako ng buong lakas. Nagulat ang mga tao sa biglaang pagbabagong ito. Itinuro ko ang inang karga ang kanyang umiiyak na anak at sumigaw sa lahat ng pasahero. Tingnan mo kung paano umiiyak ang bata. Siguro dahil sa pagsigaw niya rito. Malapit nang mag-take off ang eroplano. Kasalanan ng airline. Dapat silang panagutin. Ngunit ano ang higit na kailangan natin ngayon? Pagkain. Isang lugar na mapagpahingahan. Upang makapag-ipon ng lakas upang harapin sila hanggang sa huli. Humarap ako sa batang babae na nasa lupa, malapit nang bumagsak, at mabilis ko siyang kinausap. Nababalisa ang mga tao. Ang pinakamahalaga ay pakalmeyan ang mga pasahero. Mga meal voucher, hotel voucher, ipamigay agad ang mga ito. Hayaang kumain muna ang mga tao at magpahinga. Kung hindi, at mawalan ito ng kontrol, maaari kayong managot. Sinasabi ko na sa kanila na maaaring ipamigay ang mga meal at hotel voucher, pero ayaw nila, galit na sabi ng ground staff.
Hayaan silang pumila at kunin ang mga ito ayon sa kanilang boarding pass. Pinag-uusapan ko pa rin ang mga pamamaraan sa puntong ito. Pinutol ko siya at itinuro ang ina na may kasamang bata. Tingnan mo kung gaano kapagod ang babaeng ito. 8 oras na siyang naghihintay kasama ang bata sa kanyang mga bisig at kailangan pa niyang pumila para sa kanyang meal voucher. Humarap ako sa ina at sinabing, "Ma'am, ibigay mo sa akin ang boarding pass mo, tutulungan kita." Iniabot ko ang aking kamay ng may matatag at hindi may kakaila na kilos. Ang ina, na parang may hawak na straw, ay agad na ibinigay sa akin ang kanyang pass. May nagkusa, at agad na naging epektibo ang epekto. Inilagay din ng ibang mga pasahero, ang ilan ay may mga matatanda, maliliit na bata, o mga tila pagod na pagod, ang kanilang mga boarding pass sa aking kamay. Sa isang iglap, mahigit 12 boarding pass ang hawak ko. Humarap ako sa miyembro ng ground staff. Inilagay ko ang mga pass sa harap niya at hininaan ang aking boses. "Bilisan mo, asikasuhin mo muna ang mga pinakaapurahang bagay. Mas mabuting maghintay hanggang matapos ang balita, di ba? Bigyan mo ako ng 2 karagdagang basket ng pagkain, at tutulungan kitang pakalmeyan ang mga taong ito na may mga bata." Sa ganoong paraan, lahat ay mananalo. Tumingin sa akin ang ground girl nang may pasasalamat at mabilis na pinindot ang makina. Agad siyang naglabas ng isang tumpok ng mga food voucher. Binilang niya ang mga katumbas ng mga boarding pass na dala ko, pagkatapos ay mabilis na nagdagdag ng 2 pa at iniabot sa akin ng may pagkalito. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pasasalamat. Tapos na. Kumakabog ang puso ko, ngunit nanatili akong walang emosyon. "Ma'am, kumain na po kayo agad kasama ang inyong anak, at kayo po, sir." Ito na po. Mabilis kong ibinalik ang mga voucher at ang mga kaukulang boarding pass ng may maliksi na galaw. Sa wakas, kinuha ko ang 2 extrang voucher na itinago ko at inilagay sa pinakamalapit kong bulsa. Sumigaw ako sa karamihan. "Kunin niyo muna ang inyong mga voucher para makakain at makapagpahinga kayo. Magtipid kayo ng lakas. Pananagutan namin kayo mamaya." Sinamantala ang katotohanang ang lahat ay nakatuon sa pagkolekta ng mga voucher na parang isang madulas na igat, tumakbo ako palabas ng karamihan at naglaho sa maingay na pasilyo ng terminal para mabuhay sa laro. Kailangan mong malaman kung paano mas mahusay na samantalahin ang mga puwang kaysa sa iba. Pagkalabas ko pa lang ng departure lounge, nakita ko ulit si Gucci. Gamit ang kanyang mabait na ngiti, sinabi niya, 66, nakita ko ang iyong husay. Kanina lang ay nakikipagnegosasyon ka na parang mga boss sa pelikula. Ayaw mo ba talagang isaalang-alang ang pakikipag-alyansa sa amin? Baka kailanganin natin ang tulong ng isa't isa mamaya. Sa loob lamang ng isang araw, mayroon na siyang 4 na manlalaro sa kanyang panig. Tinanggihan ko ulit ang kanyang imbitasyon. Kinuha ko ang mga voucher, kumain hanggang sa mabusog ako, at pansamantalang bumalik ang aking gutom, ngunit dinala ako ng pagod na parang alon. Bumaba na ang aking enerhiya sa ibaba ng 50%. 11 na ng gabi at kapansin-pansing nabawasan ang daloy ng mga tao sa paliparan. Karamihan sa mga tindahan ay nagsisimula ng magsara. Hamina ang liwanag, at nagsimulang kumalat ang isang hindi maipaliwanag na kapaligiran ng takot. Ang mga upuan sa terminal ay may mga armrest na pumipigil sa sino man na humiga. Malamang na hindi na ito matiis ng isang batang manlalaro. Nakapamulsa siya sa sahig, nakabalot ng manipis na jacket, sinusubukang matulog. Halos 2 minuto pa ang lumipas ng isang sinag ng matinding liwanag ang tumama sa akin ng direkta sa mukha. "Bumangon ka. Bawal ang paghiga rito." Walang emosyong sabi ng security guard. Hindi pinansin ng batang manlalaro ang NPC na ito, tumalikod, at bumalik sa pagtulog. Bigla, isang grupo ng mga security guard ang sumugod mula sa isang sulok. Walang sabi-sabi, pilit nila akong hinayla patayo at inihagis palabas ng gate ng paliparan. Isang anunsyo ang lumabas sa pampublikong screen ng laro. Ang manlalaro bilang 13 ay natanggal dahil sa pag-alis sa lugar ng laro na may utang na 1 milyon. Kaagad pagkatapos, ang mga manlalaro mula sa iba't ibang zone ay natanggal sa parehong paraan. Pinipilit kami ng sistema, na naubos ang huling bahagi ng katinoan ng mga manlalaro dahil sa pagod at lamig. Sa puntong iyon, ang aking enerhiya ay lubhang mababa, kaya mahirap maiwasan ang pagkatanggal. Tinakpen ko ang aking sarili ng isang punit na kumot at umupo sa isang upuan sa silid hintayan upang matulog.
Ang araw kinabukasan ay nagsasabi sa amin na halos isang araw na lang ang lumipas sa laro. Ang aking enerhiya ay halos hindi tumaas sa 75%, ngunit ang aking gutom ay bumaba muli sa 50%. Mayroon pa akong isang food voucher. Hindi ako masyadong nag-alala. Uminom ako ng malamig na tubig. Kumain ako ng 2 pakete ng asukal at nagpatuloy sa pangangaso sa departure hall. Bigla, isang manlalaro ang sumugod. Inagaw niya ang isang hotdog mula sa mga kamay ng isang bata, na humagulgol. Dumating ang mga gwardya, narinig ang mga iyak. Pinalibutan nila ang manlalaro at isinakay siya sa isang sasakyan ng pulisya sa labas ng paliparan. Sa sandaling iyon, tumunog muli ang alerto ng sistema. Ang manlalarong numero 25 ay nagnakaw ng pagkain mula sa isang NPC. Pinalayas siya ng mga gwardya palabas ng paliparan at natanggal na may utang na 1 milyon. Natuto ako ng leksyon. Sa paliparang ito, wala kang magagawa para matakot ang mga gwardya. Gayunpaman, ngayon ay kakaiba ang pakiramdam ng paliparan. Walang mga flight na lumitaw. Inakala kong ang kahinaan na sinamantala ay naayos na ng sistema. Nang araw na iyon ay naglibot ako sa terminal tulad ng isang normal na pasahero. Pumasok ako sa bawat tindahan na may mga sample, syempre, kumakain lamang ng walang binibili habang pinagmamasdan ang mukha ng tindero. Nang mahuli nila akong kumakain ng walang binibili, tumakbo sila para dito. Ganito ako nakayanan hanggang sa Gamabi. Para sa hapunan, ginamit ko ang natitirang voucher ko, pinupunan muli ang aking gutom. Ngayon ay mas lalong nabawasan ang aking enerhiya. Sa pagkakataong ito ay hindi ako kontento sa isang upuan. Dumaan ako sa isang madilim na pasilyo. Sa dulo ng pasilyo ay ang natuklasan ko noong maghapon. Isang nakatagong kayamanan, isang abandonadong silid ng kagamitan na nakabukas ang pinto, puno ng basura. Ngunit dahil nakasara ang pinto, ito ay isang maliit na mundo sa kanyang sarili. Kakapasok ko pa lang sa equipment room ay naisara ko na ng maayos ang pinto. Isang malakas na kalabog. May sumipa sa pinto. Isang matangkad na lalaki na may mapupungay na mga mata ang biglang pumasok. Sa likuran niya ay may 2 agresibong binata. Lumabas ka. Atin ito. Sigaw sa akin ng matangkad na lalaki. Ang matangkad na lalaking ito ay tila medyo pamilyar. Kahapon sa panaderia, siya ang pinakamaraming nagnakaw. Inagaw pa niya ang tinapay mula sa kamay ng 2 manlalaro. Dahil alam kong hindi ko siya kayang harapin, nagpa siya akong umalis sa lugar na ito. Pagdating ko pa lang sa pinto ng equipment room, biglang bumunot ng kutsilyo ang matangkad na lalaki at pinagbantaan ako. Ibigay mo ang lahat ng natitirang pera at pagkain mo, o papatayin kita. Ang kabaliwan at kalupitan sa kanyang mga mata ay nagsasabi sa akin na kaya nila ito. Mabilis na lumipad ang isip ko. Wala akong pagkakataong makipag-away. Kung ibibigay ko ang pera, katumbas ito ng pagkatalo dahil sa utang na 1 milyon. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Napalunok ako ng malalim at sinabing, Kuya, mag-usap tayo ng mahinahon. Ang pagnanakaw ay magiging dahilan upang ituring ka ng sistema na tinanggal. Bawasan ang usapan, bilisan mo, wala na akong pasensya. Lumapit ang kutsilyo ng 2 sentimetro sa leeg ko. Tumigil ako sa pagrereklamo at inilipat ang 50 yuan mula sa aking account. Kung mananatili akong buhay sa laro ay saka ko lang mapanalunan ang milyon. Pagkatanggap ng matangkad na lalaki ng pera, itinulak ako palabas. Sumara ang pinto, at narinig ko ang mga boses ng tagumpay mula sa loob. Talagang epektibo ang pagnanakaw, salamat sa pagsasabi niya sa amin na ang pagnanakaw ng pera ay hindi ka maaalis. Ngayon, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa pagkaubos ng pera. Sino itong lalaking pinag-uusapan nila? Bawal ang pagnanakaw mula sa mga NPC, pero ang pagnanakaw mula sa ibang manlalaro, kahit ang pagpatay sa kanila, ay pinapayagan. Naalam din ang mga patakaran ng laro. Pangalawang araw pa lang noon, at naubos ko na ang natitirang 50 yuan ko. Dahil walang pera o pagkain, ang magagawa ko na lang ay maghintay sa kamatayan. Maya-maya, may sumigaw sa pampublikong screen ng laro. Pumunta ka agad sa panaderia sa Zone A, Floor L3. Kalahating presyo ang tinapay dito. Bumukas ang pinto ng silid ng mga kagamitan, at lumabas ang matangkad na lalaki kasama ang kanyang mga tauhan. Mabilis akong nagtago sa isang tabi at sinundan siya papunta sa convenience store. Ginamit nilang 3 ang lahat ng ninakaw na pera para bumili ng soda crackers.
Kasabay ng tunog ng elektronikong pagbabayad, inanunsyo ng sistema sa laro na ang mga manlalarong numero 5, 49, at 61 ay natanggal dahil sa paglampas sa kanilang budget na may utang na 1 milyon. Sumigaw ang matangkad na lalaki at bago pa siya matapos magsalita, nawala siya sa ere na parang kislap ng liwanag. Nawala rin ang 2 binata, nalaglag ang 12-dosenang mga pakete ng soda crackers at 4 o 5 bag ng tinapay sa lupa. Agad akong sumugod, hinubad ang aking jacket, at maingat na binalot ang mga crackers at tinapay. Tama ang hula ko. Sa simula pa lang, sinabi ng sistema na ang paglampas sa budget ay haantong sa pagkatanggal, ngunit ang bawat manlalaro ay mayroon lamang 50 yuan sa kanilang account. Paano posible na lumampas sa budget? Isa lang ang posibilidad, ang pagnanakaw ng pera mula sa ibang mga manlalaro. Ang paggamit ng higit sa 50 yuan ay maituturing na paglampas sa budget, ngunit ang matangkad na lalaki ay nagnakaw ng tinapay mula sa panaderia at hindi natanggal. Ipinapahiwatig nito na ang pagnanakaw ng pagkain ng ibang tao ay hindi mabibilang. Nakikita ko na sa mga darating na araw ay mas maraming tao ang makakaintindi sa mga patakaran at mag-aaway tungkol sa pagkain, kaya dapat kong itago ng mabuti ang pagkain ito na mayroon ako. Sa pagkaing ito, wala akong magiging problema na magtagal hanggang sa matapos ang laro. Kaya naghanap ako ng 5 lugar na itinuturing kong ligtas at itinago ang mga cookies ng hiwalay. Ang pag-unlock ng isang lokasyon bawat araw ay magbibigay daan sa akin na malampasan ang natitirang mga araw ng siko. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, ang aking antas ng enerhiya ay labis na naubos. Di nagtagal ay umupo ako muli sa isang upuan sa waiting room at nakatulog. Ang laro ay pumasok sa 3 araw nito. Isang malakas na ubo ang sumabog sa hindi kalayuan, agad na nakakuha ng atensyon ng lahat sa paligid. Ito ay ang manlalaro bilang 47. Ang batang babae, na mukhang payat na payat, ay nakayuko sa isang malamig na bangkong metal, nanginginig ng malakas. Namumula ang kanyang mga pisngi, medyo lila pa nga. Ang kanyang kasintahan, na isa ring manlalaro, ay may itsura ng pagkadismaya. Anong problema mo? May lagnat ka. Sana hindi ka umabot sa 7 araw. Sabi ng batang babae numero 47 sa paos at mahinang boses na may malakas na tono ng ilong. Bigla akong nakaramdam ng lamig. Ang sanggit. Ian, pwede mo ba akong yakapin? Hindi. Paano kung mahawa mo ako? Bigla, isang malakas na alarma ang tumunog ng walang babala sa buong terminal. Mabibigat at pare-parehong mga yabag ang narinig mula sa malayong koridor. Madaling binuhat ng mga tauhan ng pag-iwas sa epidemya na nakasuot ng puting protective suit ang numero 47. Bitawan mo ako. Ayokong matanggal. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ngunit hindi man lang siya tiningnan ni Ian. Tumalikod siya at tumakbo palayo. Hindi pinansin ng mga tauhan ng pag-iwas ang sigaw ng numero 47, at itinutulak ang isang stretcher. Sa ilalim ng pagtataka ng maraming manlalaro, mabilis silang nawala sa koridor. Ilang segundo ang lumipas, lumabas ang anunsyo ng sistema. Seryosong isinapanganib ng manlalarong numero 47 ang kalusugan ng publiko. Puwersa siyang inalis sa lugar ng paglalaro para sa isolation. Pinawalang bisa ang utang na 1 milyong yuan. Seryosong isinapanganib ng manlalarong numero 87 ang kalusugan ng publiko. Sapilitang inalis siya sa lugar ng paglalaro para sa isolation. Pinawalang bisa ang utang na 1 milyong yuan. Nagkatinginan ang mga manlalaro, ang kanilang mga mata ay puno ng kawalan ng tiwala. Kumain si numero 87 ng pagkain mula sa basurahan kahapon. Ngayon ay mayroon siyang matinding pagtatae. Hindi mabuti ang sipon. Hindi rin mabuti ang pagtatae. Nakakuha ako ng pagkain sa grupo gamit ang tubig. Sino ang susunod? Ubo sa paligid ko. Kahit ang pagubo lang ay sapat na para kitilin ang aking kaba. Natuto ako ng isa pang patakaran ng laro. Hindi ka maaaring magkasakit. Kahit ang bahagyang sipon o pagtatae ay magreresulta sa pag-alis sa lugar ng paglalaro. Nakaligtas ako isang araw salamat sa tinapay at crackers na natagpuan ko. Ngayon, mas malamig pa ang temperatura sa paliparan, parang refrigerator. Nakahanap ako ng metal thermal blanket para sa pag-akyat sa bundok at paglalakbay sa basurahan. Sa wakas ay nakapagpainit sa akin ang pagbalot ko rito. Dumating ang ika-4 na araw, at parami ng parami ang mga manlalarong natanggal.
Pagkagising ko kinaumagahan, nagpa siya akong maghanap ng tinapay at crackers para sa araw na ito. Maingat akong umiwas sa mga tao at tumungo sa unang tagwan. Ito ay sa isang liblib na banyo sa pagitan ng base ng isang malaking paso at ng dingding. Habang papalapit ako, yumuko ako at inilagay ang aking kamay sa pamilyar na siwang. Walang laman. Walang laman sa loob. Nanlumo ang puso ko. Hindi ako makapaniwala at maingat na hinanap muli ang paligid. Hindi ko man lang nakita ang mga piraso ng balut ng cracker. Nang hindi nagdalawang isip, tumakbo ako sa susunod na lugar. Wala rin doon. Lahat ng 4 na lugar kung saan ko itinago ang mga crackers ay ninakaw. 12 ng mga pakete ng crackers at tinapay na naging tagapagligtas ko ay naglaho ng walang bakas sa magdamag, isang tiyak na panalo. Biglang nabaligtad ang buong mundo ko. Ang mahanap ang lahat ng lokasyon ng eksakto sa isang gabi at kunin ang lahat ng tahimik. Hindi iyon isang bagay na magagawa ng isang karaniwang manlalaro. Sino ba ang nagmamasid sa akin? Bumagsak ang aking espiritu. Bumalik ako para maghanap ng mga sample, pero parami ng parami ang mga manlalarong kumukuha ng mga ito. Naka-high alert na ang mga nagtitinda. Itinago nila ang lahat ng sample na pagkain. Kahit ang condiment station sa cafeteria ay walang laman, ang mga pakete ng asukal ay tinanggal na, at ang mga basurahan ay naging labanan na. Maraming manlalaro ang nanganganib pa ring magka-diarrhea sa pamamagitan ng paghahanap ng pagkain sa basurahan. Nang tumingin ako, wala man lang akong nakitang mga tira-tirang pagkain. Nanatili ako ng ganoon hanggang alas 10 ng gabi. Lahat ng aking mga indikasyon ay naka-high alert. Naglakad ako patungo sa isang hanay ng mga luxury store sa airport. Nagbubulungan ang mga manlalaro sa malapit. Tiyak na maaalis ang isang ito. Ang pagpunta sa isang luxury store ay maaaring magpabuti sa sitwasyon. At sa basurahan, hindi kalayuan sa luxury store, nakakita ako ng ilang bag at kahon na itinapon ng iba. Maraming manlalakbay, para maiwasan ang buwis, ang piniling iwan ang mga kahon sa airport bago umalis. Maingat kong inilagay ang kahon sa pinakabuo kong bag, dinala ito sa aking kamay, at bumaba sa departure hall sa unang palapag. Sa aking paunang inspection, natuklasan kong may bukas na tindahan ng hotpot, kaya ngayon ay maghahanap ako ng libreng lugar para magpahinga at ilang libreng pagkain. Pagkabukas ko ng makapal na pintong salamin, sinalubong ako ng init at amoy ng taba ng baka. Isang matamis na nakangiting waitress ang sumugod para salubungin ako. Maligayang pagdating. Ilan kayo, Ginoo? 2. Casual kong inilagay ang magarbong luxury bag na dala ko sa upuang katabi ko, medyo paos ang boses ko, halos hindi marinig. Hanapan mo ako ng tahimik na lugar para maghintay ng isang tao. Sinulyapan ng waiter ang bag na hawak ko, at lumawak ang kanyang ngiti. Sige. Ayos lang ito. Pakiusap, isang taong kayang-kaya ang napakaraming luxury items. Hindi talaga siya isang mahirap na taong naghahanap ng paraan para manamantala. Inakay niya ako sa isang sofa na may kalahating bilog na sandalan at malalambot na unan, na nagbibigay ng mahusay na privacy. Pagkaupo ko, kinuha ko ang aking telepono, pinitik ang aking mga daliri sa screen. Nag-dial ako ng isang numero na wala naman talaga. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, biglang bumulagta ang aking umiiyak na boses sa medyo tahimik na lugar. Hihintayin kita sa hotpot ng airport. Bumili ako ng tiket sa eroplano papuntang Paris ng alas 3 ng umaga. Kung hindi ka pupunta, hindi mo na ako makikita pa. Ibinaba ko ang telepono sa mesa. Agad na napuno ng luha ang mga mata ko. Mabilis na lumapit ang waiter, dala ang isang umuusok na mangkok ng silver mushroom soup at isang maliit na plato ng prutas. Napakahina ng kanyang boses na parang tumutulo ang tubig. Sir, kumalma ka muna. Uminom ka muna para mapakalma ang lalamunan mo. Nagalit ka na sa girlfriend mo. Matinis at parang nauutal ang boses ko. Salamat. Ang pag-iisip pa lang sa kanya kasama ang kanyang liwanag ng buwan ay nakakabawas na ng gana ko. Inilapag ng waiter ang silver mushroom soup sa harap ko. Kung mas malungkot ka, mas marami kang dapat kainin. Kung hindi ka kumain ng maayos, paano ka magkakaroon ng lakas para hintayin siyang magbago ang isip niya? Tumanggo ako at tinanggap ang mangkok. Humigop ako ng paunti-unti. Ang mainit, matamis, at bahagyang malamig na likido ay dumaloy sa aking tuyong lalamunan. Ito ay ang ungol ng gutom, ngunit sa sandaling iyon ay kinailangan kong pigilan ito. Maya-maya,
Nagdala ang waiter ng isa pang libreng mangkok ng egg custard. Malungkot akong tumayo para pumunta sa condiment station. Kumuha ako ng 3 malalaking kutsara ng giniling na karne ng baka at mabilis na isinawso ang mga ito sa custard. Bumalik ako sa aking upuan, pinigilan ang pagnanasang lemonin ito, kumain ng paunti-unti ng may pinakamagandang poster, habang sa gilid ng aking mga mata, binantayan ko ang waiter at ang manager. Sa sandaling iyon, tila may radar ang waiter. Sir, dahil mukhang masama ang inyong pakiramdam, gusto nyo bang subukan ang aming bagong sopas na kamatis? Matamis at maasim ito at nakakapukaw ng gana. Kaya't isang nakakaakit na mangkok ng sopas na kamatis ang inilagay sa harap ko. Dadalan ko kayo ng merienda. Dumating agad ang isang libreng plato ng fries. Muling lumapit ang waiter. Ang kanyang mga mata ay puno ng tsismis at pakikiramay, halatang mas balisa kaysa sa akin. Tumunog ang aking panloob na alarm bell. Masyado siyang nagtatanong. Agad na nagbago ang aking kilos. Muling tumulo ang luha sa aking mga mata, at nanginginig ang aking boses sa kawalan ng pag-asa. Hindi na niya talaga ako mahal. Hindi ko naman talaga planong umalis. Yumuko ako sa kawalan ng pag-asa. Nagsimulang manginig ng malakas ang mga balikat ko. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Mukhang nagulat ang waiter. Mabilis niyang iniabot ang isang malaking teddy bear at inilagay ito sa mga bisig ko. Pakawalan mo na siya. Ang gwapo mo, siguradong pagsisisihan niya. Niyakap ko ang malambot na teddy bear. Nakaramdam ako ng matinding pagod. Naubos na ang mga experience points ko. Kailangan kong magpahinga. Palihim kong itinakda ang vibrating alarm ng 2:00 ng madaling araw. Pagkatapos, sabik na niyakap ko ang oso. Humiga ako sa malambot na sofa at pumikit bago tuluyang nakatulog. Nagdasal ako na sana ay hindi ako mapalayas. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog nang bigla akong gin-icing ng waiter. Sir, hindi pa po balilipat ang flight nyo. Nagsimulang mag-vibrate ng malakas ang telepono ko. Ito ang alarm na itinakda ko. Sa isang iglap, kinuha ko ang telepono ko. Hindi ko man lang tiningnan kung sino ang tumatawag, sinigaw ko ang inihandang script sa receiver. 4 na oras na akong naghintay sa iyo sa hotpots. Ayaw mo pa ring sumama. Napakahalaga ng lalaking iyon sa iyo. Aalis na ako. Seryoso, aalis na ako. Hindi ka ba pwedeng bumisita kahit sandali lang? Ibinaba ko ang tawag. Yamakap ako sa mga bisig ng teddy bear. Para sa lahat, parang palihim akong umiiyak. Tumigil ang manager. Umiling siya. Binigyan ako ng kumot ng maasikaso na waiter. Natulog ako buong gabi sa malaking sofa. Kinabukasan, habang naghahanda akong umalis, dinalhan pa ako ng waiter ng gatas ng soya. Lugaw at itlog na may tsaa, libreng pagkain, na may mapanghikayat na tingin. Sir, lakasan mo ang loob mo, iwan mo na ang kawawang babaeng iyon. Makakahanap ka ng mas mahusay. Binabati kita sa iyong bagong simula. Dahil wala akong knock-in, natural lang na hindi ako nagbayad. Tahimik akong nagpasalamat sa kanya. Tumalikod ako at lumabas gamit ang pintong salamin. Ganap nang nabawi ang aking mga experience point, at ang aking gutom ay nasa pinakamataas na rin. Ang pamamaraang ito ay medyo walang kahihiyan at isang beses ko lang gumana. Nagamit ko na ang card na iyon. Hindi nagtagal ay pumasok na ang laro sa ika-5 araw nito, paalis na ako sa kainan ni Hotpot. Nakasalubong ko ang taong iyon at ang kanyang mga kasama. Ang kanilang grupo ay lumaki na sa mahigit 20 katao. Namimigay sila ng cookies. Nang makita ko ang pambalot ng cookie, sumabog ang aking ulo. Iyon ang mga nawawala kong cookies. Sa bawat supot, sadyang pinunit niya ang isang sulok bilang marka. Galit na galit akong lumapit sa kanya. Tanga ka, ikaw ang nagnakaw ng cookies ko. Huwag kang magalit. Sinabihan na kitang sumali sa team ko, pero hindi ka nakinig. Ibalik mo sa akin ang cookies. Sa tingin mo ba gusto ng mga kasamahan ko na ibalik ang mga ito sa iyo? Itinuro ni scoundrel ang likuran niya. Ang mahigit 20 pares ng mga matang iyon ay nagpapakita ng kasakiman. Kinuha ko ang cookie na inalok niya at umatras, sabay sabing, pwede pa ba akong sumali sa inyo? Numero 6. Huli ka na. Bahagyang ngumiti si scoundrel, mabait ang ekspresyon. Ang larong ito ay hindi laban sa lahat mula sa simula. Ang mga manlalaro ay maaari lamang magsama-sama upang nakawin ang mga mapagkukunan ng isa't isa upang mabuhay. Wala kayong pera o pagkain, walang pakinabang, kaya maaari ka lamang matanggal.
May iba pa ba kayong sasabihin? Sa sandaling iyon, naglabas ng utos ang sistema. Mga manlalaro, maligayang pagdating sa ikalimang araw. Para lalong masayang ang laro, ang supply ng tubig sa lahat ng fountain sa paliparan ay natigil, at ang tubig sa inidoro ay kontaminado at hindi na magagamit. Hindi na napigilan ng mga manlalaro ang kanilang mga sarili at nagsimulang mang-insulto sa pampublikong screen. Katuwaan, pumunta ka sa impyerno. May 3 araw na lang. Papatayin nila tayo. Ang mga manlalaro sa walang hiya na koponan ay nabalisa rin. Nadaig ng takot ang maikling kagalakan ng pagtanggap ng pagkain. Ang tubig ay isang mas nakamamatay na kalakal kaysa sa pagkain. Walang hiya, gayunpaman, ay nanatiling kalmado. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hamupa ang kaguluhan, ang kanyang boses ay kalmado pa rin. Hayaan silang mag-alala, tubig lang yan. Sumulyap siya sa akin ng patagilid. Nagpatuloy siya, may tubig pa ang ibang mga manlalaro, kailangan lang natin itong nakawin. Nalungkot ako, ngunit walang oras para tumakbo. Mahigit 20 pares ng mga matang namumula ang agad na nakatitig sa akin. Ang mga tao ay sumugod na parang mga asong dagat. Bitawan mo siya. Akin siya. Ipinagtanggol ko ang aking backpack ng buong lakas, ngunit ang 2 kamao ay hindi kayang harapin ang 4 na kamay. Magaspang na natanggal ang mga strap ng backpack. Napunit ang zipper, at marahas na inagaw ang 2 mabibigat na bote ng mineral water. Nahulog sa lupa ang ilang natitirang pakete ng asukal sa loob at agad na ninakawan. Itinulak ako at bumagsak sa lupa. Tampalasan ka, malamig niyang sabi, hindi ka namin pinatay. Medyo maluwag yan. Seryoso ito. Tumayo ako at tumakbo. Hindi para makatakas sa tampalasan, kundi para magnakaw ng tubig. Gusto kong makarating sa lugar na iyon, ang lugar ng pagtatapon ng likido, bago pa man mag-react ang lahat. Itinatakda ng mga regulasyon sa seguridad ng paliparan na ang mga lalagyan ng likido na dala ng bagahe ni Manono ay hindi maaaring lumagpas sa 100 mililitro. Sa mga checkpoint ng seguridad, itinatapon ng mga pasahero ang kanilang mga bote ng tubig, inumin, at juice ng direkta sa malalaki at espesyal na basurahan o mga tray ng koleksyon. Sa sandaling iyon, sa terminal, sa checkpoint ng seguridad ng domestic flight, may 3 malinaw na plastik na lalagyan, mga kalahating metro ang taas, na may kahangahangang kapasidad, na nakahanay, puno ng mga bote ng tubig na kalahating walang laman, ang ilan ay hindi pa nabubuksan. 2 opisyal ng seguridad na nakauniporme ng NPC ang nakatayo sa malapit. Ang paghalungkat sa mga basurahan ay malinaw na hindi makatotohanan at mag-a-trigger ng security alarm. Hindi na ako makapaghintay pa. Panandalian lang ang pagkakataon. Agad na kumalat sa aking mukha ang matinding pagkabalisa. Mabilis akong naglakad patungo sa security checkpoint, diretsyong tinutukan ang mga basurahan. Pasensya na po, papadaanan niyo po ako. Paos at umiiyak ang aking boses, nilagpasan ang mga nakapila at nakuha ang atensyon ng mga attendant. Mga binibini at Ginoo, pumila po kayo. Pinigilan ako ng isa sa mga attendant. Pasensya na po, kuya. Mabilis akong nagsalita, nanginginig ang boses ko sa kaba, habang nakaturo sa basurahan. Sa tingin ko ay nahulog ang singsing ko doon. Pamana ito ng lola ko. Pakiusap, kunin ko na lang po ito. Sandali lang po, pakiusap po. Habang nagsasalita ako, tumulo ang mga luha sa aking mukha, na para bang sinsero ako. Sandali akong natigilan ang attendant, pagkatapos ay tumabi. Bilisan nyo. Huwag nyo pong ipagpaliban ang security check para sa iba. Salamat, kuya. Nagpasalamat ako sa kanya ng 1,000 beses at agad na sumugod sa dumpster. Para hindi maistorbo ang iba, itinabi ko ang mga basurahan at halugugin ang mga ito, palihim na hinugot ang 3 malalaking basurahan mula sa basurahan. Mabilis akong umatras sa isang lugar kung saan hindi ako makikita ng attendant. Wow, ang daming tubig. Sigurado akong kaya kong magtagal ng 3 araw. Dali-dali kong nilinis ang isang bag at inilagay ang mga hindi pa nabubuksang bote ng tubig sa loob. Dali-dali akong lumabas ng security checkpoint, ang lakas ng tibok ng puso ko na parang sisabog na. Hindi ako naglakas loob na tumigil. Sumisid ako sa isang medyo liblib na banyo. Nilock ko ang pinto. Hindi ko may paalam sa ibang mga manlalaro na ako lang ang may napakaraming pinagkukunan ng tubig. Umakyat ako sa inidoro, itinaas ang kisame ng banyo, at itinago ang ilan sa tubig doon.
Pagkatapos ay lumabas ako ng inidoro, naghanap ng mga bitak para itago ang natitirang tubig, at pagkatapos ay tumakbo papunta sa International Flight Security Checkpoint. Inulit ko ang parehong estratehiya. Kumuha ako ng isa pang malaking dami ng tubig at itinago ito ng pareho. Mayroon din akong mas malaking plano. Pagsapit ng ikalimang araw, may 67 na manlalaro na natira. Ang koponan, ang mga tampalasan, ay mayroong 25 manlalaro. Sumugod sila na parang salot ng mga balang, na pinipilit ang mga manlalaro na magnakaw ng tubig at pagkain. Walang iniwang kahit isang biskwit. Kung may maglalakas loob na lumaban, sila ay sinisipa at sinusuntok. Hindi pinapansin ng mga NPC ang karahasan ng mga manlalaro, at walang security guard na nakialam. Bigla, bam, isang manlalaro ang bumagsak sa lupa dahil sa hypoglycemia. Agad siyang tumigil sa paggalaw. Mwerd, patay na, tanong ng ibang mga manlalaro na may pag-aalinlangan. May ilang taong lumitaw na may puting kumot na may dalang mga stretcher. Mabilis nilang inilagay ang manlalaro sa stretcher at tinakpan ng puting kumot. Napakabilis ng lahat ng nangyayari na wala ka ng oras para kumurap. Ang manlalaro bilang 73 ay natanggal sa utos ng sistema na may utang na 1,000,000. Ngayon, maraming manlalaro ang natanggal sa stream. Bumababa ng husto ang bilang. Kailangan kong makahanap ng angkop na mga kakampi. Bumuo ng isang koponan na kayang labanan ang mga tampalasan. Mga mukhang naobserbahan ko nitong mga nakaraang araw ang sumasagi sa isip ko. Ilang figure ang huminto. Ito ay isang grupo ng 6 na tao na pinamumunuan ng manlalarong numero 48, na tila napakatuso. Ang iba pang mga miyembro ay may iba't ibang katangian. Pawang matipuno ang pangangatawan nila. Natagpuan ko sila sa Arrivals Hall. Pinagmasdan ko sila ng ilang sandali. Napagtanto kong hindi sila nasa maayos na kalagayan. Ang isa sa kanila ay may tuyong labi. Ang isa naman ay patuloy na dinidilaan ang kanyang mga labi. Malinaw na dehydrated sila. Ito ay isang pagkakataon. Lumapit ako sa kanila dala ang bag ng mga mamahaling gamit. Kumusta? Ang pangalan ko ay Lishuan, manlalaro numero 66. Gusto kong sumali sa iyong koponan. Tumayo si numero 48 at tumingin sa akin ng may paghihinala. Umalis ka na, hindi na kami tumatanggap ng mga tao. Iniabot ko sa kanya ang bag. Sa loob ay may 3 bote ng tubig. Nagningning ang kanilang mga mata. Sinabi ko sa kanila ng tapat na mayroon akong maaasahang mapagkukunan ng tubig. Masisiguro ko ang pangunahing supply ng tubig para sa koponan. Bilang kapalit, gusto kong sumama sa iyo at maghati sa pagkain. Gaano karaming tubig ang mayroon ka? Kaya ba nitong suportahan kaming 7 sa 3 araw na natitira sa amin? Walang problema. Sumabat ang matalinong manlalaro numero 33 na may nagtatanong na tingin. Mariin akong tumanggi. Kailangan lang nilang malaman na may paraan ako para makakuha ng tubig at handa akong ibahagi ito sa team. Ako lang ang nakakaalam kung saan ko itinatago ang tubig. Ito ang aking trump card. Humarap si number 48 sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Nagtinginan sila ng mabilis. Sige, sige. Lishuan, maligayang pagdating. Ako si Lumo. Ang patakaran ng aming team ay huwag kailanman ipagkanulo ang iyong mga kasamahan sa koponan. Sa wakas ay nagdesisyon na si number 48 at iniabot ang kanyang kamay. Tumango ako. Magandang kooperasyon. Ang pagbubukang liwayway ng ika-6 na araw ay hindi nagdadala ng pag-asa, kundi mas malalim na kawalan ng pag-asa. Pumunta akong mag-isa sa security zone. Umaasa akong makakakuha ng mas maraming tubig, ngunit nakita ko ang 5 gwardya na nakatitig sa basurahan. Tila hinaranggan na naman ng sistema ang daan na ito. Naputol na ang huling maaasahang pinagmumulan ng tubig. Hindi napigilan ng mga manlalarong nagtiis ng uhaw kahapon at uminom ng tubig mula sa inidoro. Isang virus ang nagpabagsak sa kanila, at sila ay natanggal. Sa sandaling iyon, tumunog ng walang babala ang pasistem ng paliparan upang mapabilis ang mga eliminasyon at mapahusay ang kasiyahan ng huling showdown. Na-activate na ang mekanismo ng survival tournament. Ngayon ang araw ng gutom at uhaw. Ang 20 manlalarong may pinakamababang ranggo ay matatanggal sa hating gabi. Bigyang pansin ang Terminal T3. 3 emergency supply crate na naglalaman ng sapat na pagkain, tubig, at ilang gamot ang lilito ng random. Sa bawat paglabas ng supply crate, isang anunsyo ang ibo-broadcast sa mapa.
Ang pampublikong screen ay napupuno ng kawalan ng pag-asa at mga sumpa. Ang isinumpang sistemang ito ay gusto lang nating lahat na magkautang. Lahat ay nalinlang. Una ay isinara nila ang mga pinagmumulan ng tubig, at ngayon ay pinipilit nilang magpatayan ang mga manlalaro. Tuso. Kalma lang kayong lahat. Ang pagpunta sa T3 ay isang sentensya ng kamatayan. Mabilis na kumalat ang takot sa mga koponan. Ang koponan ng scoundrels ang may pinakamaraming miyembro. Sila ang malamang na makakuha ng mga supply crate. Ngayon ay 45 na lang ang natitira, at ang mga tampalasan ay May 25. Ibig sabihin, para sa natitirang 20, maliban kung mahimalang tumaas ang kanilang bilang, hating gabi na ang magiging katapusan ng malawakang pagpuksa. Hindi natin dapat hayaang makuha ng mga tampalasan ang mga supply crate. Ang tingin ng usok ay dumb ako sa akin. Please 1. Sabihin mo sa akin, paano mababaligtad ng isang mahirap ang sitwasyon sa ganitong kawalan? Ang landas ng mahirap tungo sa kaligtasan ay hindi kailanman tungkol sa komprontasyon, kundi tungkol sa pagsasamantala sa mga butas, paghahanap ng mga kahinaan, paglikha ng kaguluhan, at paghila ng kanilang mga kastanyes mula sa apoy. Lumitaw na ang unang emergency supply crate. Terminal T3. Sa loob, sa ikalawang palapag ng staff break room, gaya ng inaasahan, kasabay ng tunog ng mga yabag sa di kalayuan, ang pangkat ng mga tampalasan ay sumulong ng sama-sama patungo sa T3. Naghahanda si Lumo na pamunuan ang pangkat. Huwag silang hayaang mauna. Sandali lang, pinigilan ko siya. Nasa staff break room iyon. Alam mo ba ang ibig sabihin ng lugar na iyon? Tumigil ako. Ang unang emergency crate, tiyak na isang bitag, mapapatay nito ang mga unang naroon. Isinara ng sistema ang mga libreng dispenser ng tubig at nagpadala ng mga gwardya upang bantayan ang mga basurahan, patuloy na pinapalakas ang patakaran ng NPC. Hindi maaaring labagin ang mahigpit na patakarang ito. Pagpasok sa staff area, hindi maaaring pumasok ang mga ordinaryong manlalaro. Kung papasok sila, tiyak na ituturing ito ng sistema na isang ilegal na pagsalakay at agad silang aalisin. Magpapadala ang mga tampalasan ng isang tao upang papasok. Sa palagay ko ay hindi. Ipinadala ko sina A at Xiaomi upang mag-imbestiga. Ipinaabot nila ang mensahe sa akin. Hindi pinona ng mga tampalasan ang kanilang mga kasamahan sa koponan, sa halip ay naghati sila sa ilang grupo upang bantayan ang mga daan patungo sa silid pahingahan ng mga kawani. Ang kanilang estratehiya ay harangan ang daanan, huwag hayaang makuha ito ng iba, ngunit hindi rin nila hahawakan ang mainit na patatas na iyon. Hanggat hindi nakukuha ng ibang mga manlalaro ang mga supply, nananatili ang kalamangan ng kanilang koponan. May ilang nag-iisang manlalaro na nagtatambay sa mga gilid. Ang kanilang mga ekspresyon ay desperado at galit. Sigurado akong nasa pinakamababa ang kanilang moralidad. Mawawala sila ngayong gabi. Madaling manipulahin ang mga ganitong uri ng tao. Nagtago ako sa likod ng isang haligi at bamulong sa aking kapareha. Ang access card sa locker room ng kawani ay nasa fire cabinet sa tabi. Talagang itinakda ito ng sistema. Magsalita ng mas mahinahon. Ang tampalasan ay nagbabantay na ngayon sa labas ng pinto. Naghihintay kami ng tamang sandali para kunin ang access card. Narinig siya ng nag-iisang manlalaro na nasa harap ng haligi at biglang natuwa, na parang naturukan ng adrenaline. Sumugod siya patungo sa fire cabinet. Tigilan mo siya, utos ng walang hiyang manlalaro. Pero huli na ang lahat. Binuksan ng manlalaro ang pintong salamin ng fire cabinet. Walang access card sa loob. Pinaandar niya ang alarma. Isang matinis na fire alarm ang agad na tumunog sa buong level B2. Halos sabay-sabay, 6 na armadong security guard, na may hawak na mga riot control device, ang lumitaw na parang mga banal na sundalo. Agad na naghari ang kaguluhan. Walang pakialam ang mga gwardya kung sino ang nagbukas ng cabinet. Ang team ng walang hiyang manlalaro, kasama ang player na nagbukas ng cabinet, ay napatalsik ng mga riot control device. Sunod-sunod ang mga anunsyo ng elimination. Agad na nawalan ng 5 tao ang walang hiyang manlalaro. Nabawasan ang kanyang team sa 20. Hindi nila nakuha ang supply crate. Wala silang nakuha. Sa sandaling iyon, na-unlock ang pangalawang supply crate. Ang pangalawang emergency container ay na-update sa pasukan ng VIP lounge sa level L3 ng terminal. T3. Karaniwan ay may counter sa pasukan ng VIP lounge. Mas eksklusibo ang kapaligiran para sa concierge at service staff.
Mas mahigpit din ang seguridad. Napansin namin mula sa malayo na ang elevator na patungo sa L3 VIP area ay binabantayan na ng mga tauhan ng walang hiyang iyon, at sa coffee table ng VIP lounge, ang pilak na kahon ng supply ay lalong kitang-kita. Ano ang gagawin natin sa pagkakataong ito? Hindi na tayo makakalapit, nag-aalalang sabi ni Xiaomi. Iniabot ko ang telepono ko kay Xiaomi. Dalhin mo ito sa Lost and Found. Sa iyo na ito. Bakit mo gustong dalhin ko ito sa Lost and Found? Gulat na tanong ni Xiaomi. Bilisan mo na lang, pagmamakaawa ko. Minadali ko siyang ihatid. Iniabot ni Xiaomi ang telepono ko sa Lost and Found. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating ako sa Lost and Found at agad na sinabi, na wala ko ang isang telepono at isang VIP lounge access card. Habang naglilibot sa paliparan, nagmamasid din ako sa labas ng VIP lounge, sinusubukang maghanap ng butas. Napansin ko ang mga pasaherong pumapasok. Lahat sila ay gumagamit ng itim na VIP card para makapasok. Sa ganitong kalaking paliparan, sa palagay ko ay walang sino man ang makakawala ng VIP card. Ipinaliwanag ko ang telepono at VIP card sa empleyado. Nahanap nga ng empleyado ang telepono ko at isang VIP card. Ito ang dalawa. Oo, iyan ang mga iyon, nasa sabik kong sabi habang kinukuha ang telepono at ang card. Salamat. Sandali. Kailangan mo bang magbigay ng patunay? Inilihis ni Xiaobo ang atensyon ng empleyado sa tabi ko. Sinamantala ko ang pagkakataong i-unlock ang telepono ko gamit ang mukha ko at palihim na kinuha na ng litrato ang card. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng iyon, ipinakita ko ito sa empleyado, kaya ng mukha ko ang mag-unlock ng telepono. Ang VIP card, kinunan ko lang ito ng litrato. Matapos mapatunayan na tugma ang lahat, pinayagan ako ng empleyado. Naglakad ako patungo sa VIP reception. May isang grupo ng mga pasaherong papunta sa VIP lounge sakay ng isang maliit na electric cart na naghatid sa kanila sa pasukan. Sinamantala ko ang pagkakataong sumakay sa cart at umupo kasama ng mga pasahero, iniiwasan ang tingin ng walang hiyang lalaki. Kaya, natural lang, nakarating ako sa pasukan ng VIP lounge. Kinuha ng gwardya ang card, ini-swipe ito sa makina, at umilo ang berdeng ilaw. Maligayang pagdating, Platinum member. Tuloy kayo. Bumukas ang pinto. Ang walang hiyang lalaki, na kanina pa nagbabantay sa VIP lounge, ay biglang sumigaw, ninakaw ang card na yan. Mura ko sa loob-loob. Napakatuso ng matabang lalaking yan. Pinangunahan ni Lumo ang aming grupo at hinarap ang mga tao ng walang hiyang isa sa pasukan ng elevator. Hindi naman masyadong patas ang 6 laban sa 10. Sinamantala ang kaguluhan, mabilis akong dumulas sa pintuang salamin at kinuha ang supply crate. Ang boses ng sistema ay parang isang makalangit na awit. Binabati kita. Nakuha na ng 66th area ang supply crate. Ang mga bagay sa loob ng crate ay maaari lamang gamitin ng mga manlalarong itinalaga ng 66th area. Sino mang magtangkang magnakaw ng mga ito ay hindi magagamit ang mga ito. Ang ikatlong emergency supply crate ay in-upgrade sa itaas ng Central Information Desk sa Terminal T3. Isa itong bukas na plataporma na walang takip, walang mga patibong, walang mga paghihigpit sa mga patakaran ng VIP, isang purong larangan ng labanan ng lakas at bilis. Tinalikuran ng walang hiyang isa ang pakikibaka at inutusan ang kanyang mga miyembro na mabilis na pumasok sa elevator. Wala nang nagbabantay sa pasukan ng silid. Lumabas ako dala ang kahon sa aking mga bisig at binuksan ito. Puno ito ng sapat na probisyon para sa aming 7 para makakain at makainom sa isang araw. Kung mapupunan lang ang lahat ng aming 3 halaga ng enerhiya, hindi nila kami maaalis ngayong gabi. Please 1. Sa pagkakataong ito, lahat ng ito ay salamat sa iyo. Habang ang ibang mga manlalaro ay nagmamadaling pumunta sa ikatlong kahon, nanatili kami roon na nagpupuno ng aming enerhiya. Sa huling kahon, tuluyang tinanggal ng walang hiya ang kanyang maskara, na nagpapakita ng kanyang pinakahubo na karahasan. Mahigpit na hinarap ng mga natitirang manlalaro ang kanilang mga walang hiyang kasama, lumaban hanggang sa sila ay magdugo. Sa huli, mas marami ang mga walang hiya kaysa sa iba. Nakatanaw kaming 7 mula sa malayo, sabi ni Lumo. Hindi sapat ang isang kahon para matustusan ang mga walang hiya sa kanilang mga kasamahan, at napakahirap makuha ang unang kahon. Malamang na nasa problema ang kanilang koponan. Tahimik na tumalon ang cold countdown ng system sa 11:50 PM, at ang kapaligiran sa terminal ay labis na mapang-api.
Nagsimula ang proseso ng pag-alis ng system, batay sa gutom at mga halaga ng S, halaga ng karanasan, at pangkalahatang ranggo. Ang susunod na 20 manlalaro na may pinakamababang halaga ay matatanggal. Isang malamig at walang emosyong elektronikong boses ang bumigkas ng bawat numero. Maliban sa aming 7, lahat ng iba pang mga manlalaro ay natanggal, kahit na ang mga nasa walang hiya na koponan. Dahil sa hindi pantay na pamamahagi ng mga supply mula sa isang kahon, 13 katao na lamang ang natitira. Nang matapos ang anunsyo, ang buong paliparan ay napuno ng nakamamatay na katahimikan, 20 katao na may tig-1 milyon bawat isa. Ibig sabihin, ang kabuoang premyo ay 20 milyon. At kung matatanggal nila ang lahat ng manlalaro, ang huling mananalo ay makakakuha ng 20 milyon at 100 milyon. Isang kabuoang 120 milyon, sapat na para mabaliw ang sinuman. Mula sa malayo, pinanood kami ng walang hiya. May mga matang uhaw sa dugo, dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabi sa kanyang mga kasama, gusto kong magsakitan ang lahat, pero mas marami tayong kalamangan. Patayin natin ang 7 manlalaro sa kabilang panig. Pagkatapos, hinati naming 13 ang premyong 120 milyon. Iyon ang pinakaligtas na paraan para sa atin. Seryoso ang tinging puno ng usok. Manatiling matatag ang lahat. Huwag kayong mahulog sa bitag ng sistema. Tiyak na magsasama-sama ang walang hiyang koponan para patayin muna tayo, para hindi tayo magpatayan. Tayong 7 ang mag-aalis ng kanilang 13 katao, pagkatapos ay hahatiin natin ang 120 milyon. Iyon ang pinakamagandang solusyon sa ngayon. Sabik na sabi ni Pandin, paano natin sila papatayin? Mas marami tayo. Ngayon, mga tupa na lang tayo na parang sakripisyo. Una, maghanap tayo ng lugar na mapagtataguan at ikalat natin sila, mungkahi ko. May alam akong lugar. Pagsapit ng hating gabi, isang 24 na oras na timer ang lumabas sa screen na kulay dugo. Ang mga ilaw sa buong paliparan ay agad na naging nakasisilaw na iskarlata, kumikislap ng walang tigil. Isang matinis na alarma ang tumunog, ngunit hindi ito nagmula sa kahit anong loudspeaker, ito ay direktang itinutok sa aming mga isipan. Ilang segundo ang nakalipas, ang mga nagmamadaling pasahero, staff, at security ng NPC ay naglaho ng walang bakas. Sa napakalaking Terminal 3, kaming 20 manlalaro na lang ang natitira. Aba, natalo ng survival instinct ang takot. Tumakbo kaming 7. Pagpasok namin sa elevator, desperado kong pinindot ang close button. Langit-ngit. Sumara ng malakas ang pinto ng elevator sa harap ng mabangis na mukha ng walang hiyang lalaki. Sus Mariosep, huwag silang hayaang makatakas. Sundan sila, amin ang pera. Mabilis na bumaba ang elevator, dinala kami sa underground parking garage, kung saan ang mainit at mahalumigmig na hangin, na may halong gasolina at alikabok, ay natabunan kami. Tumama ito. Agad kaming naghiwa-hiwalay, parang takot na mga daga na naghahanap ng masisilungan, halos 1 segundo pagkatapos naming magtago. Ang walang hiya at ang kanyang mga tauhan ay padabog na pumasok sa hagdan ng fire escape papunta sa garahe kasama ang 20 manlalaro na nakatago sa malawak na parking lot, naghihintay lang ng oras. May pag-asa pa akong mabuhay. Pinigilan ko ang aking hininga na parang isang malamig na bato, nakadikit sa sahig. Sa pamamagitan ng makitid na siwang sa ilalim ng kotse, pinagmasdan ko ang sitwasyon sa labas, kumurap ng may pagkataranta. Ang numero 9 ay pinatay ng isang manlalaro, 1 milyon ang nailipat sa account ng mamamatay tao. Sino iyon? Sino ang pumatay sa kanya? Isang tao sa ating panig. Pagkatapos ay narinig ang mga tunog ng labanan at ang nakakapangilabot na sigaw ni Pandin. Di nagtagal, dumating ang balita ng pagkatanggal kay Pandin. Paminsan-minsan, ang mga manlalarong nakakalat sa buong garahe ay naglalabas ng mga sigaw ng paghihirap. Sunod-sunod na inanunsyo ng loudspeaker ang pagkatanggal ng manlalaro. Si numero 21 ay natanggal ng kanyang sariling mga tao. Lalong naging magulo ang eksena. Napuno ng kawalan ng tiwala ang mga manlalaro. Nawalan ng tiwala. Muling dumating ang anunsyo ng hindi nagpapakilala. Tara, patayin mo si Gucci. Siya ang dating kampyon, mayroon siyang 200 milyon na premyo. Alisin mo siya at hatiin ang 200 milyon. Agad na sumabog ang balitang ito sa garahe. Ano, si Gucci ang dating kampyon. Hindi nakakapagtaka na napakalakas niya. Nako,
Niloko tayo, nagmamadaling paliwanag ni Gucci. Huwag mong pakinggan ang kalokohan ng hindi nagpapakilalang lalaking iyon. Katulad mo rin ako, unang beses ko lang ito. Pero wala nang naniwala sa kanya. Dahil sa napakalaking potensyal na kita, agad na nawasak ang katwiran. Patayin mo siya at malalaman natin kung nasa kanya ang 200 milyon. Patayin mo siya, patayin mo siya. Muling sumiklab ang labanan. Sa pagkakataong ito, lahat ay nataranta. Para sa maalamat na 200 milyon na premyo, nagpatayan sila ng walang kabuluhan. Sinamantala ang kaguluhan, nakakita ako ng isang hindi nakalock na SB. Palihim akong pumasok sa ball. Sa madilim na espasyo, pumulupot ako na parang bola. Mula sa siwang ng trunk, narinig ko ang patuloy na pagsigaw ng sakit sa labas at ang mga anunsyo ng sistema. Lumipas ang oras, hamina ang mga ingay sa labas hanggang sa, bigla na lang, tumahimik ang garahe. Maingat akong sumilip sa siwang at nakita ko na lang ang mga kalat na nakakalat sa sahig. Noon lang, isang pamilyar na boses ang narinig. Luan, Lishwan. Nasaan ka? Boses iyon mula sa usok. Nahuli ko si Gucci. Lumabas ka agad. Patayin natin siya ng sabay at mahahati natin ang 200 milyon. Mula sa siwang, nakita ko si Lumo na tinatali ang mga kamay at paa ni Gucci. Pinigilan ko ang aking hininga at hindi na naglakas loob na sumagot. Lumagpas si Lumo sa aking sasakyan, at nang makahinga ako ng maluwag, bumukas ang trunk. Agad na sumiklab ang isang nakasisilaw na pulang ilaw. Kaya nandito ka. Natagalan ako bago kita natagpuan. Tapos na ang taguan 66. May nakakasuklam na pangungutya ang boses ni Lumo. Isang malamig na takot ang bumalot sa aking puso. Mahigpit akong hinawakan ni Lumo at kinaladkad palabas ng trunk. Kaya kayong dalawa ay magkasabwat. Ang sinasabing habulan, ang sinasabing paghaharap ng mga koponan, lahat ng ito ay isang pakana na ginawa mo para samantalahin ang mga patakaran at patayin sa pamamagitan ng proxy, alisin ang lahat ng mga mapanggulo na manlalaro, at sa huli, maiiwan kayong dalawa para hatiin ang buong premyo. Alam mo ang mga patakaran ng laro. Gumagamit ka ng mga hindi nagpapakilalang pagkakakilanlan para akitin ang mga manlalaro na magnakaw at samobra. Pagkatapos ay aanihin mo ang mga gantimpala. Alam mong ang huling araw ay magiging isang masaker. Kaya naman nagsimulang bumuo si Gucci ng mga koponan mula sa simula, at sadyang sumali si Lumo sa kanyang koponan upang ang magkabilang panig ay magdusa sa mga casualty sa huling araw. Ikaw ang makikinabang. Napangiti si Lumo sa tuwa. Ako, si Lishwan. Napakatalino mo. Salamat sa mga araw na ito. Nawalan ng pasensya si Gucci at mariing sinabi, Laulo, bitawan mo ako. Bakit mo siya sasayangin ng oras? Papuntahin mo na lang siya sa kabilang panig. Tiningnan ni Lumo si Gucci nang walang pakialam. Bitiwan ka. Nagbibiro ka ba? 2 taong naghahati ng 100 milyon. Mas gugustuhin ko pang kunin lahat, at isa pa, nakakuha ka ng 200 milyon sa nakaraang round. Dapat akin din yan. Pagkatapos ay natanggal niya ito sa isang iglap. Ngumiti si Lumo nang may sarkastiko. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ako ang nagpadala ng huling anonymous message. Natanggal si player 44. Nabunyag ang Easter egg. Si player 44 ang kampiyon sa nakaraang round na may kabuuang 200 milyon na nailipat sa isang hunter account. Sa sandaling iyon, hinahangaan ni Lumo ang kanyang loot. Ngayon na ang oras. Bigla, inispray ko ang high hold gel ng direkta sa mukha ng naninigarilyo. Isang malaking jet ng makapal na gel ang tumama sa kanya ng diretsyo sa mukha. Napasigaw si Lumo ng nakakapangilabot, tinakpen ang kanyang mukha, at natamba paatras. Napaluhod siya sa sakit. Napaatras ako nang nakadapa papunta sa driver's seat. Sinuri ko na habang nagtatago ako. Hindi lang nakalock ang trunk, kundi nakalock din ang pinto ng driver's seat, at nasa ignition ang mga susi. Sumigaw si Lumo, balatan kita ng buhay. Hindi pinansin ang sakit, sumugod siya na parang nagngangalit na leon. Tinamaan ng kutsilyo ang ulo ko at bumaon ng malalim sa leather seat ng driver. Nahawakan ng mga daliri ko ang malamig na mga susi at pinaikot ko ang mga ito. Umalangaw ang makina, agad na umalangaw. Halos sabay-sabay, lumipat ako sa reverse at tinapakan ang accelerator. Hindi inaasahan ni Lumo na biglang aalis ang sasakyan, tumilapon mula sa sasakyan dahil sa impact at sa kamarahang lumapag sa lupa, sinusubukan pa ring bumangon. Lumipat ako sa reverse at nagmaneho papunta sa kanya. Maya-maya,
Naglabas ang system ng huling hatol. Natanggal ang player 48. Inanunsyo ang Easter egg. Si player 48 ang kampiyon sa nakaraang round na may 180 milyong premyo na inilipat sa isang Hunter account. Kasalukuyang natitirang manlalaro, isa. Binabati kita, player 66, nakarating ka sa dulo. Ikaw ang nag-iisang kampiyon sa round na ito ng larong Lost Airport. Mananalo ang player 66 ng premyong 120 milyon kasama ang 200 milyon kasama ang 180 milyon. Kabuoang 500 milyon. Nagpumiglas akong lumabas mula sa ilalim ng upuan ng driver, nababalot ng grasa at alikabok, walang euphoria, kundi matinding pagod at mahinang pakiramdam na nakaligtas sa isang sakuna. Nawala ang pulang ilaw. Tumigil ang mga alarma, isang puting kislap. Muling lumitaw ako sa unang virtual na mundo. Bamulong ang sistema, mayroon ka na ngayong 500 milyon. Mabuhay, ngunit ayon sa mga patakaran, hindi maaaring umalis ang mga manlalaro sa laro. Kung hindi, mawawalan ka talaga ng 500 milyon. Nawala ang puting ilaw, at nakita ko ang maraming tao sa paligid ko. Iminulat nilang lahat ang kanilang mga mata, tinitingnan ang kanilang paligid ng may gulat at kawalan ng katiyakan. Tinatanggap ng sistema ang 100 manlalaro sa laro ng kawawang lalaki. Panimulang pondo, 50 yuan. Layunin, mabuhay ng 7 araw sa laro.